Hi again, this is Dr. G, a licensed veterinarian. At ang pag-uusapan natin ngayon ay masasabi kong napapanahon sapagkat ito ay sakit na karaniwan tumatama sa ating mga alagang aso at pusa during rainy season. At ito ay ang leptospirosis. Ano nga ba ang leptospirosis? Ang leptospirosis ay isang sakit na kinukos ng isang bakterya na kung tawagin ay Leptospira. Ito ay isang zoonotic disease. Ibig sabihin, pwede tayong mahawa mula sa ating mga alagang aso o direkto mula sa daga. Ayan. So, karaniwan itong nakukuha mula sa ihi ng daga or yung any infected animal na napupunta sa putik, lupa o kaya sa tubig. Yun yung sa baha. No? Kaya nga sinasabi kong common siya during rainy season. So, kapag ang aso o tao ay nagkaroon ng contact dun sa kontaminadong lugar, maaring mapasok ito sa kanyang katawan through sa sugat o kaya galos dun sa kanyang balat. Pwede rin ito via dun sa kanyang eyes, nose, or mouth kung nakainom or nakalanghap siya nung contaminated na water. So sa mga aso, ang ilan sa sintomas na makikita nyo kapag magkaroon siya ng sakit na ganito ay unang-una, mawawalan siya ng gana kumain, panghihina, pagsusuka, diarrhea or LBM, yung nagtatae siya. And then, mapapansin niyo yung kanyang mata at gilagid naninilaw. And then, meron din, pwede rin pamamanas. And then, mahihirapan siyang umihi. Kasi, ang sakit na ito, si Leptospira, inaatake yung kanyang kidney. No? So, ayan. Kapag hindi ito naagapan, pwede itong ikamatay na iyong alagang aso o pusa. Ganun din ang nangyayari sa mga tao. No? Ganun din ang effect dun sa tao. Kung ano mang mangyayari sa ating mga alagang aso, kapag nakuha or nahawa tayo ng sakit na yon, ganun din po ang mangyayari sa atin, lalo na kung hindi naagapan. So, ayan. Paano nga ba natin maiiwasan ang sakit na ito? Maiiwasan ang sakit na ito sa pamamagitan ng regular na pagpapabakuna sa ating mga alagang aso at pusa. Pwede rin natin itong maiwasan na mahawa or makuha ng ating mga alaga sa pamamagitan ng pagpigil or as much as possible, wag natin silang palusungin sa baha o kaya sa maduduming putik. And then, make sure din po na ang ating kapaligiran or yung paligid ng ating bahay or yung cages nila ay malinis para hindi pamugaran nung mga daga. So, kapag napansin yung mga sintomas na to sa ating mga alaga, mas maigi ho na dalhin nyo po agad sa veterinaryo yung ating mga alaga para sa agarang gamutan, tamang pagsusuri at tamang mga gamot. Ayan, sa pamamagitan ng tamang kaalaman, mapoprotektahan natin ang ating mga alaga at gayon na rin ang ating pamilya laban sa leptospirosis. O ayan, sana may natutunan na naman po kayo sa sandali.